bakit hindi hayagang sabihin ni Jesus na siya ang Diyos? O kung talagang siya nga ang Diyos, bakit hindi niya sabihin sa mga tao, sa kanyang mga alagad, na siya nga ang Diyos? Kumbaga, sabihin niya ng literal na siya ang Diyos at siya ang dapat na sambahin. Ano-ano ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi niya sinasabi yun sa mga tao, sa mga alagad niya? Sabi sa Philippians chapter 2, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ibig sabihin ng isa sa katangian ni Jesus ay isa siyang magpakumbaba. Meron siyang katangian na mapagpakumbaba. Kasi kung iisipin mo, tatayo siya sa maraming tao at sasabihin niyang ako ang Diyos at sambahin niyo ako, ay talagang maraming magugulat. Imbis na mapabuti ay mas lalo pang mapasama o mapalayo yung tao, na imbis na maniwala sila ay mas lalo pang naging komplikado. Kung babasahin natin yung Bible, yung 4 Gospel sa New Testament, kung babasahin natin back and forth, wala tayong mababasa doon na literal na sinabi ni Jesus na siya ang Diyos at dapat siyang sambahin. Kahit ulit-ulitin mo pang basahin ng Bible, buong Bible, walang mababasa na kahit isa sa sinabi ni Jesus na siya ang Diyos na dapat siyang sambahin, kundi hindi hayagan na sinasabi ni Jesus yung tungkol sa kanyang divine nature. Maraming beses rin na sinabi ni Jesus na ipinahayag niya na siya ang Diyos. Nakasulat sa John chapter 8 verse 58, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. At ang naging response naman ng mga Pariseo sa sinabing ito ni Jesus, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Sa conversation na to ng mga Hudyo at ni Jesus ay talagang nagkakaunawaan sila. Kaya nagsidampot ng mga bato ang mga Pariseo dahil alam nila na kiniklaim ni Jesus na siya ay Diyos. John chapter 10, ako at ang Ama ay iisa. No misunderstanding sa mga Hudyo. Muli silang dumampot ng bato upang batuhin si Jesus. At ang dahilan ng mga Hudyo kung bakit gusto nilang batuhin si Jesus, sabi dito, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Ibig sabihin, nung panahon pa lang na yun, may mga tao na talagang nagsasabi na tao lang si Jesus. Kahit hanggang sa panahon natin ngayon, marami ding nagsasabi na ganyan. Kumbaga para silang mga Pariseo nung panahon ni Jesus, na sinasabi na tao lang daw siya. Alam naman natin na maraming himalang ginawa si Jesus. Ginawang wine ng tubig, nagpakain ng 5,000 tao, naglakad sa tubig, bumuhay ng mga patay tulad ni Lazaro. Isa sa pinaka-pinpoint ng ating pananampalataya ay yung muli niyang pagkabuhay sa libingan ng mga patay. At marami pang ibang mga himala na nagpapatunay ng higit siya, hindi lang siya basta tao, na meron siyang divine nature na katangian na hindi magagawa ng tao at walang katulad, na walang ibang mga kagaya sa kanyang mga ginawang himala. At ayun yung nagpapatunay, isa sa nagpapatunay na dahilan, mas better ang gawa kesa sa maraming salita. Mas pinatunayan niya ang pagiging Diyos sa pamamagitan ng maraming himala na ginawa niya, kesa na tumayo siya sa maraming tao at sabihin niyang siya ang Diyos, kundi pinakita niya ang katangiang pagiging Diyos na hindi kayang gawin ng normal na tao, kundi ang Diyos lang ang makakagawa. At sa video na to, gusto kong maging balance. Paano naman yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos? Nagbibigay sila ng verse sa Bible, nagbabatuhan ng mga verse. Gusto kong maging balance. Tulad ng mga verse na binabato nila, John chapter 17 na nanalangin si Jesus sa Diyos. Kung Diyos talaga siya, bakit siya nanalangin sa Diyos? Yung mga ganong katanungan, bakit niya sinabing ama ko, bakit mo ako pinabayaan? At kung talagang naniniwala kayo na lahat ng sinasabi sa Bible ay totoo, ibig sabihin dapat lahat ng nababasa nyo dito ay pinapaniwalaan nyo. At kung hindi kayo naniniwalang si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin magkakaroon ng contradiction sa Bible.
Pero alam naman natin na ang Bible ay walang contradiction dahil malinaw na sinasabi sa Philippians chapter 2, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ipinanganak siya bilang isang tao. Kung isa ka talagang Bible believer na lahat ng nakasulat dito ay totoo at pinaniniwalaan mo, malinaw sa binasa natin, si Jesus ay nagkatawang tao, hindi niya pinagpilitang kapantay siya ng Diyos. Nagpakumbaba siya bilang isang alipin at hindi niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Dahil kung iisipin mo, kung tatayo si Jesus sa maraming tao at sumisigaw na siya ang Diyos, ang posibleng isipin ng mga tao ay kay Jesus ay parang nababaliw o isang psycho. Kumbaga hindi magandang approach sa kanila, o para bang ang datingan ay isang mayabang o arugante na sabihin mo sa maraming tao na ikaw ang Diyos at dapat kang sambahin. Kundi ang lahat lang naman na ito ay pinatunayan ni Jesus sa pamamagitan ng mga at ang mga salitang binitawan niya ay talagang trustworthy. Ang mga salitang binitawan niya ay mga pawang katotohanan at totoong-totoo yung kanyang mga sinasabi. Ayun lang naman yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi sinasabi ni Jesus ng hayagan ang tungkol sa kanyang sarili. At naway basahin mo ang iyong Bible kung meron ka man sa iyong bahay para hindi ka madaling madaya at malayo sa katotohanan dahil ang salita ng Diyos ang katotohanan.